It's another gloomy day mga ka-foreclosed properties PH. So today, samahan nyo na naman po kami para sa isang site visit sa isang property ni Pag-ibig under first public auction. And disclaimer lang po guys, hindi po kami associated sa Pag-ibig, hindi rin po kami mga real estate agents or real estate brokers, hindi rin po kami nagbebenta ng bahay at lupa. And ang purpose ng channel na ito at ng video na ito ay matulungan ng ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng Pag-ibig foreclosed properties sa mas murang halaga. Ayan, so ang pupuntahan natin today is sa Lavania Subdivision, Phase 1, Block 3, Lot 28, Barangay Bacau 1, General Trias City, Cavite. And ang dinadaanan natin ngayon guys is yung Advincula Avenue since galing po tayo ng Lancaster and liliko po tayo sa unang kanto sa kaliwa papuntang may Antel Grand Village. Ayan. So, umuulan na siya guys at humahagupit na po ang bagyo but hindi naman masyadong malakas yung ulan. Medyo mahangin lang guys. And itong daanan papuntang Antel Grand Village na to guys, makwento ko lang, backstory lang. Ay, ang bilis pala, wala nang time para mag-backstory. Sorry naman. Ayan, nandito na po tayo sa Lavania Subdivision. And ang pupuntahan natin is Phase 1, Block 3, Lot 28. Ayan, ang tranche number is 299 and their first public auction. So, wala po itong discount. And period of acceptance of bid offers is on October 9 to October 13. And then, yung opening of bid offers nito guys is October 18, 2023. Number 66 po ito sa listahan sa Pag-ibig na may property number 815-202-0616-0057. And ang pangalan ng subdivision guys is Lavania Subdivision. It's a townhouse and mayroon siyang lot area na 43 square meters with a floor area of 44.78 square meters. It's a 2-story townhouse and yung minimum bid offer nito guys is 933,000. And ang minimum required gross income nito is 16,630 pesos and 59 cents. This is an unoccupied property. So ito na siya guys, nakabukas siya pero may nakaparada lang sa front. And guys, just to set your expectations, medyo masikip po yung mga streets and wala actually silang sariling parking space. Unlike sa ibang mga houses na napuntahan natin or sa mga subdivisions, meron talagang designated carport. Pero dito guys, parang there's no space for that. So if you're gonna park your car, magsi-street parking ka. But ayun nga lang, medyo masikip. Pero kung motor, pwede mo siyang ipasok sa loob ng property mo. So, ayan siya guys. 2-story home. Ayan. Halika you guys, pasukin natin. Medyo may mga alugbati lang. May dumi sa harapan ng bahay. And also dilapidated na yung pintuan. So, and ginawa din siyang tambakan. Ayan siya guys. Yung itsura sa loob, unfortunately, hindi po tayo makakaakyat kasi may mga harang. Ayan. So, ganyan lang tayo guys. So, yan yung itsura ng hagdanan guys. Steel. Tapos, ewan ko kanino tong tangke ng gasol. May electric pan pa. Meron pang pangkayod. Pangkayod ng nyog. Ayan siya guys. O, ayan yung itsura niya sa baba. Bear type sa baba. Ayan. Hindi na po kami papasok guys kasi parang may mga naglagay lang dito na mga kapitbahay and baka tayo ipagalitan. So dito lang tayo sa labas, silip-silip lang tayo. Alam nyo guys, what I like about dito is madami actually siyang room for rent. Itong area na to kasi tapat lang nito yung EPSA sa Bacau. So definitely, if ayaw nyong tumira dito, pwede nyo siyang paupahan guys. Madami dito actually nagpapaupa. Almost magkakatabi, may mga room for rent. It's a good investment na din. And okay din naman dito guys, hindi siya binabaha. Yun nga lang, yung major caveat lang is medyo masikip yung daanan. Lalong-lalo na pag may kotse ka. They're also implementing yung mga one-way lang. Mga one-way in certain streets. So,
you have to be familiar with it as well. Ayan. So, ganyan yung itsura niya, guys. So, walang anything sa baba. Ayan, sa labas, pag kayong nanalo, guys, damuhan nyo na lang sa labas. Ayan, meron pang mga vegetables. Ayan. So, sa taas, hindi na po tayo makakapunta, guys. Unfortunately, so dito na lang tayo sa labas. So, meron siyang aircon slot dun sa taas. Ayan. So, from here, ayan, makikita nyo, guys, kailangan nyo talaga ng ayusin. Ayan. Yung mga walls, kailangan ng masilya and another repainting. Ayan. Tapos, yung pintuan, kailangan siyang papalitan. Ayan. Tapos, yung metro nito is currently disconnected. So, kayo na lang bahala, guys, magpa-reconnect ng tubig at kuryente. At mukhang matagal na itong walang tao. May alugbati lang and may papaya. Ayan. So, just have to remove yung plants na nasa harapan ng bahay nyo if ever kayo po yung mananalo. It's along the highway lang, guys. And yun yung kagandahan dito, yung accessibility. Yun nga lang, medyo masikip lang yung daanan if meron kayong kotse, kasi wala talaga siyang designated na parking space. Pagka motor, pwede nyong ipasok. Ayan. Iurong nyo doon yung motor nyo para hindi nakakasagabal sa ibang mga dadaan. Ayan siya. Yan, motor ng mga kapitbahay yan. So, ganyan yung itsura ng street, guys, dito sa Lavanya Subdivision. So, guys, if you are interested in bidding this property, go ahead and visit pag-ibigfan.com. Tapos, hanapin nyo po yung tranche 299 under first public auction. So, we usually publish these videos. We wanted to publish this mga days before ng acceptance of bid offers para meron din kayong time. And I highly encourage you guys na bisitahin yung property so that you can really take a look kung ano ba talaga yung itsura ng property. If magugustuhan nyo ba talaga yung environment. Ayan. Pero, gaya nga ng yung may mga iba tayo na hindi nakakapunta sa property. So, just go ahead and continue watching the video, guys. And we will be including the details on this video. So, thank you so much for watching.